Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now Radio. Ang susunod na programa ay maaaring maglaman ng mga pananaw at opinyon na hindi kinakailangang sumasalamin ng mga pananaw ng CBS. Up next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami maingad. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. Oh, the truth air, balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hot as on air, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Gusto na balitang may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat na truth that's on air. We uncover the truth behind the news. Yo. Magandang hapon, mga kababayan. At nakikinig kayo sa programa The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS DWAD. 1098 kHz sa inyong mga talapitan. At kasama natin, magandang hapon, Dr. R. Magandang hapon, Dr. J. Naririnig ba ako, Dr. J? Oo, narinig kita. Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. Dr. J, bakit parang lagi tayo nagkakaparehas ng kulay ng suot, ha? Okay, parehas din tayo ngayon. Parehas na naman, kulay blue. Oo. Diba? Kaya nga. Kaya lang mukhang yung suot mo, mukhang mamahalin, Dr. J. No? Hindi naman. Ano lang yan, yung... ukay-ukay lang galing yan. May medyo maganda ang paglalaban nila dyan sa ukay-ukay. Makita. Oo, maganda. Ayos na ayos pa ang kulay. Mukhang nilagyan nila ng dye yan. Oo. Sa ukay-ukay, pag bumili ka, inaayos nila. Ayun. Hello. At alam mo, kasi nakatanggap tayo ng balita. Nako. Bagong malita. Kasi sabi sa akin, baka sakaling bumiyahe ka, ito yung bagong malitang maliit. Pero nang binuksan ko kaagad, wala namang laman Ang laman, karton. Mali ang pinanggalingan ng malita. Mali ang hinilingan mo ng malita, Dr. J. Kaya mali yata yung nag-request ako ng balita. Baka sana sa kay Kwan nakalimutan ko, dapat nag-request ako kay Brother Eddie. Nako. Ng balita. Alam mo naman, dapat yung Dr. J, hindi request ang tawag doon. No. Ang tawag doon, prayer request. Prayer, Ay, hindi sasabihin niya, magdala ka ng payong, babalik ka rin mong payong para masalo mo yung biyayang ibibigay sa iyo sa prayers mo. Ganun ka magdala ka payong o sombrero. Tapos binagsak sa iyo malita. Nako. Pero walang laman. Malita lang. pala na ang laman ay lalaban, mga maruruming damit, Dr. R. Hindi, Dr. J, tingin ko baka naubos na ang laman. Kaya nga siguro, pinamibigay na lang ang malita. Pero balik tayo. Ito kasi, alam mo, itong nakita ko dito sa Facebook. Itong pinost ni... Sino pa nag-post ito? Sadali lang. Released by Congressman Leandro Libeste. Nako, ano yan? In O Digital. Hashtag Cabral Files. Nako. Na di umano itong Chimac Party List nitong si Brother Eddie
number 10, Tibak Party List, tumanggap ng 3.41 billion pesos. Siguro para sa mga project ito eh. Siguro ito, hindi naman, project allocations, ito. Oo, ito pala. Kaya tuloy siguro ay nakita ko, alam mo, Dr. R, nakita ko sa social media, pumasayaw itong si Senador Joel Villanueva kasama si John Vic. Tumasayaw sila, parang nag-TikTok siguro, hindi ko alam kung TikTok yun o ano, no? Na parang tuwang-tuwa, itong si Joel Villanueva sa paglipat niya doon sa majority party sa ngayon, Dr. R. Napanood mo ba yun? Napanood mo? Oo, napanood ko yan. Pero mukhang nauna yung TikTok na yan bago nakalipat itong si bago pala. Senator. Oo. So, tuwang-tuwa siya. Nakadilaw pang damit eh. Kaya tuloy talagang sa naisip ko, talagang dilaw siguro ito. At saka yung na mga si John Vic, nakapost siya. Post siya at ang tawag doon sa kulay na yan. Putya? Putya ba? Putya. Putya ang tawag ng pagkasa doon, di ba? Putya? Oo. Pusya. Oh. Pero ito kasi, itong sinasabi dito ni Leandro Leviste, nakatanggap pala ng project na 3.41 billion itong si Tibak Party List. Ano to, Jay, Di umano, nakatanggap. Kaya nga, ito kasi nakalagay, nagaling daw ito sa Cabral Files. So, wala namang masama kung nakatanggap siya ng 3.41 billion na project na kanya siguro allocation sa kanya na maaaring may marami siyang project na ipapagawa na hindi naman natin alam kasi ito alam mo, itong mga ganitong mga pinopost sa social media na tayo naman ay ating pinukomentuhan. Ito siguro ang nag-release nito ay talagang meron siyang hawak na mga dokumento na magpapatunay na itong mga infrastructure program na nakalagay dito unprogrammed eh. Nako. So specific lawmakers and party list. At ang isa sa listahan na ito nakalagay itong Tibak Party List nga. Siguro marami silang hiningi para sa kanilang mga constituents. Ito bang party list may constituents ito? Hindi, kasi ang alam ko, Dr. J, ang Tibak Party List, ang ibig sabihin niyan, no? Tingnan natin sa ating perlas. Ang Tibak, ang ibig sabihin niya is, alam ko parang anti-corruption yan Dr. J. Ayan sabi dito, Citizens Battle Against Corruption. Citizens Battle Against Corruption. Oo. Yun ang kanyang pangalan. Paano siya nagkaroon ng ganyan na... Kasi ang party list law, marginalized dapat. Hindi, kasi hindi naman ito organisasyon, citizens against corruption, ano? Pero alam mo, ano ang nire-represent na sektor? Yun nga, hindi ko maintindihan. Kasi yan ang nasa laula na Dr. R. Itong sistema ng party list Kasi kasi maliwanag yan may mga sektor na dapat i-represent yung party list ninyo. Kunwari, senior citizen o sektor yan, that is marginalized sector. Yung PWD, that is a marginalized sector, no? Sektor ng sosyedad natin, ito citizen against corruption. So, ang tanong dyan, paano nagkaroon ngayon ito na may represent nila? Hindi naman marginalized sector yung against corruption. Ulitin mo nga, anong Tibak, citizen?
ano nga ba, sabi ng personal citizen battle. Battle. Oo. Against battle. corruption. Oh, hindi ko rin maintindihan. Ano ba, 'di ba alam ko pag sinabi mong marginalized kung hari kabataan, kababaihan, Oo. 'di ba? Kababaihan. Mga PWDs, 'di ba? Oo. Mga senior citizen. Ito Oo. citizen battle against corruption. Tingin mo Dr. J, kung totoo nga na may 3.41 billion na na-allocate dito sa SIBAC party list, no? Tingin mo ba anong projects kaya ang gagawin nila? Nakalagay dito sa Cabral files ito. This refers to massive set of documents leaked or released by Representative Leandro Libestre from the files of Department of Public Works and Highways. The files allegedly expose hundreds of billions. Mga infrastructure projects ito, Dr. Har. Hindi naman pwede ito na walang project, nag-release sa kanila tapos wala namang project. Sila ang nag-identify. Now, paano ngayon magkakaroon ng project ang Citizen Battle Against Crime na SIBAC na hindi natin alam, hindi masyadong na-define kung ano ang marginalized sector na nire-represent nila. Katulad kunwari, yung mga trabahador sa construction industry, mayroon talaga silang sektor sa construction industry. Yung mga PUD drivers, mayroon talagang sektor po yan na sila ay nagmamaniho ng mga sasakyan na pangpasada. Itong katulad itong SIBAC, masyadong broad ito, Citizen Battle Against Crime. Yun ay isang nakakapagtaka kung paano ito nabigyan ng napangahintulutan ng Comelec na sila makapagrehistro bilang party list. Hindi ko alam kung anong sistema diyan sa anong kalakaran diyan sa party sa Comelec, ano? Na marami hong nagsasabi diyan, Dr. Har, na yan daw ay may pagkakalagyan ka pagka ikaw ay apply as party list yan sa Comelec, Dr. Har. Nako, Dr. J, ano yung sinasabing kalalagyan? Kalalagyan ng ano? Anong kalalagyan mo? Kalalagyan mo, baka ma-approve ka o di kaya hindi ka ma-approve. Yun ang pagkakalagyan mo. Dalawang bagay lang pala yan. Dalawang bagay lang. Pero sa totoo lang, hindi ko talaga maintindihan kung ano, tama yung sinasabi mo, nagre-represent ba ito ng isang marginalized na sektor ng lipunan dito sa Pilipinas. Pangalawa, kung totoo na nakapag-allocate, no? Sabi mo pa, no, ang program fund, no? Ang program. Tama. Hindi ito, wala to sa programa talaga, no? 3.41 billion, napakalaki nito, Dr. J. At saan kaya ang mga proyekto ito? Alam mo, sa totoo lang, tama yung sinabi mo, pag may mga ganong kalaking budget na ina-allocate, malamang naman sa malamang, no? Nakasama dito ang infrastruktura. Diba? Kaya lang, anong connection nito doon sa SIBAC party list? Kaya nga, kasi kung marginalized sector ka, dapat ang project mo doon sa marginalized sector mo. Hindi ka dapat. Yun ang problema na nasa laula na at naabuso na itong party list system sa atin. Siguro itong dahilan na nagbunsod nung June 11 na may nag-file ng House Bill 990S reforming the party list system, strengthening the representation of marginalized sectors. Ito yung title ng House Bill na ito, ano? Na ito ay palagay ko na-realize din ng marami nating mga leaders na nasa laula na naabuso na itong party list na natin na sistema sa Pilipinas, ano? So ito ay kasi the party list system was intended to broaden democratic participation, representation, and kung ano man yan, pero yan ay dapat may marginalized sector kayo. Hindi pwede itong masyadong generalized citizen battle against corruption. Tapos kung titingnan natin yung kung ito ay totoo sila battle against corruption, ay bakit itong may mga allegations na itong si Joel Villanueva ay involved dyan sa may kaso sa ombudsman, ano? Na hinog na sinabi
ni Jesus Remulla, yung Dr. R. Dr. J, nababalikan ko lang yung sinabi mo. Ito ba panukala, no? Panukalang Panukalang batas ito. ito yata yung ay- nabasa ko na pinapanukala nito mismo si Speaker Bo Gigi, no? Kasi sinasabi mga dito, Dr. J, sa aking pagkakaintindi, kung ang isang kamag-anak mo, isang senador na, hindi ka na pwedeng, kung lalo na kung first degree, second degree, hindi ko alam kung hanggang anong degree. Kung kukumpara naman natin, no, sa katayuan itong magamang Joel Villanueva at Eddie Villanueva, lumalabas, Dr. J, na kung si Joel Villanueva ay senador, hindi na pwedeng maging party list representative itong si Eddie Villanueva, di ba, Dr. J? Kung alam mo, sa totoo lang, kung napanukala na yan dati at yan ay inaprobahan sa Senado at pinasayan, no, na maging batas, ibig sabihin, Dr. J, itong si Brother Eddie Villanueva na representative ng SIBAC, party list ng SIBAC, party list, ay SIBAC na ngayon. Ay SIBAC na siya ngayon. Kung ito ay naging batas. Kung ito ay naging batas. Kaya lang, ngayon lang nila itong final, June 22. Nakahapon ba? O tama. Noong isang araw lang nila final, no Lunes. Itong House Bill 990 at hindi pa natin matitiyak kung ito'y maaaprobahan sa Kongreso at magiging ganap na batas. Dahil nakikita naman natin na ang pag-aabuso na ginagawa ng ating mga politiko dito sa party list system natin. Kasi may si tatay may nakaupo bilang kongresista sa distrito. Si mami, mayor, si anak, mayroong party list. So nakikita natin yung pagsalaula na sa sistema, no? At ang habol talaga ng mga iyan, makikita na natin kung gaano kadumi ang politika sa Pilipinas na naging hanap buhay na ng marami nating mga politiko. Yun na nga, Dr. J, no? Alam mo, sa totoo lang, no? Ako sang-ayon dito sa panukalang ito, Dr. J, no? Alam mo, hindi lang dahil sa alam mo, no, hindi lang dahil sa dun sa nangyaring paglipat ni Joel Villanueva, no, diyan sa kabilang partido, no, kung saan ang partido ni Senator Gatchalian at Senator Soto, no, Dr. J. Hindi lang dahil doon at dahil lang naman niya isang kongresista, kundi dahil na rin, Dr. J, dapat na lamang, katulad niyang SIBAC party list na yan, kung yan ay dapat na nagre-representa ng isang marginalized sector ng lipunan dito sa Pilipinas, dapat, kung sino yung nire-representa na, Dr. J, doon niya dinadala yung na-allocate sa kanyang pondo. Diba? Doon yung project na yun. Kaya lamang, doon pa lamang sa pangalan na yun, hindi naman na kasi natin alam ang konsepto ng sa likod nitong sinasabing SIBAC party list. Pero Dr. J, sino ba talaga ang nire-representa nila? Kasi sabi nila, battle against corruption. Sa totoo lang, Dr. J, kung 100 milyon ang Pilipino ngayon, baka 99 million ang nire-representa nila. Dahil ayaw naman talaga ng 99 million ng corruption. Kasi bakit? Dahil yung 1 milyon, puro politiko. Tama. Correct ang sinasabi mo, ano? Na, alam mo, itong, kaya sabi ko nga nang dumagsa ng party list, marami na, kaya nga yung tatay nakaupo sa distrito, tapos yung anak, gobernador, yung isang anak, yung may party list. So naging palabigasan na ng mga politiko itong sistema ng politika sa ating bansa, no? At napapanahon na ito'y magkaroon ng reforma. Dahil talamak na to Dr. R, hindi na itong sabi natin, natutuwa pa nga tayo dati na marami sila. Pero ngayon, talamak na Nang lumabas itong flood control scam na ito, scam na ito na nakikita natin na maraming involved na party list representative, alam mo, nakakasuka na itong party list na ito na nakikita natin na pag-abuso na sa taong bayan, ay hindi na tama at taliwas na sa sinasaad sa batas ng party list law natin, Dr. R. Alam mo, Dr. J, no, mabanggit ko lamang, no, ito palang SIBAC party list na ito, nagbigay na kanilang response
doon sa circulating na infographic na ito, no? Ang sinasabi niya ay dinideny daw nila at kinokondemn nila itong mga post na ito na ito daw mga ay misleading publication regarding their alleged DPWH Dr. J, ibig sabihin kung sinasabing DPWH allocation to, ito ay infrastructure project nga, no? Pero ang sinasabi nga nitong si Bac ni Eddie Villanueva ay hindi raw ito totoo. Sana nga po, Mr. Congressman, hindi po ito totoo. Alam niyo mainit na mainit ang ulo ng mamamayan dito sa inyong anak na si Senator Joel Villanueva. Dahil alam mo, Dr. J, ang nasasabi nga ng mga netizens, no, ay ang paglipat ni Senator Joel Villanueva ay katapusan na ng pag-asa ng bawat Pilipino na malaman kung sino ang nagnakaw sa kanilang buwis, Doktor. Ano ang sinasabi niya? Ano ang sinasabi lang hindi totoo? Yung nasa infrastructure? Yun ang sinasabi nila, di ba? Hindi raw totoo yan, pero, fabrication lang yan. Bakit naman nasa sinasabi nitong si Crispin Remulla na hinog na itong si Joel Villanueva? Ano ibig sabihin nun? Kaya yun ang diyan kung hindi totoo at yung sinasabi diyan sa report ni Libiste, ito ay binabase lang naman natin ang ating komentaryo dito sa report ni itong nilabas na post ni Libiste, ni Leandro Libiste, na meron silang natanggap na ganun kalaking appropriation actually. Hindi naman nila tinanggap na binulsa. Liwanagin natin yan, Dr. R, na yan ay tinanggap appropriations para sa kanilang mga project. Dr. J, matanong lang kita, makat lang kita dyan, no? Sinabi ba dyan kung pang ilan sila sa mga party list, no? Doon sa basihan ang laki ng appropriations, Dr. J, sila ba'y pang 3, pang 4, pang 5, pang 10? Pang 10. Ay, gusto ko malaman ngayon, Dr. J, ang tanong ko ngayon, ilan ba ang party list ng Pilipinas? Ang party list na nakalagay dyan, nasa 60 ata. Or more or less 63. Ibig sabihin, Dr. J, kung pang 10 sila at totoo nga na 63 ibig sabihin priority sila. Dr. R, sa politika kasi, Dr. J, tingnan lang, bago may pagpatuloy, merong 164, Dr. J. No, 164. Oo, 164. Pero number 10, si Brother Eddie Villanueva. Sa nakakuha ng allocation na nabigyan. Totoo, kung sila nga ang pang-10 sa unang nakakuha o pang-10 sa pinakamataas at kung ito ay totoo na umaabot ng 3.41 billion, hindi natin sinasabing totoo, pero ito ay ayon yata sa pahayag nitong si Congressman Leandro Libiste at ito ay nakabase doon sa sinasabi nilang Cabral Files, no, Dr. J. Kung totoo na pang-10 sila, Dr. J, ibig sabihin, malakas ang dating nitong si Brother. Talaga, nakikita mo naman yung pagsumayaw itong si Joel Villanueva, parang wala siyang kaso doon sa ombudsman. Makita mo yung indak ng kanyang katawan. So, tama ang sinabi mo na malakas talaga. Kasi hindi ka naman mabibigyan ng ng pondo, ma-allocate ng pondo kung hindi ka malakas. Kung sino malakas dyan, nakakuha ng pondo, mayroong allocation. Pag mahina ka, ay breadcrumbs lang, ika nga kung sa English pa ang makukuha mo. Ano bang breadcrumbs sa Pilipino? Mumho ba tawag doon? Dr. J, correction lang. Ang listahan daw pala talaga ay 164 pero 161 ba? Ay 164 pero 64 lang ngayon. Ang tama. Pero it doesn't matter, Dr. J, number 10 ka pa rin, Brother Eddie. Yun yung tumakbo yung 164. At ang pumasok lang 64 kasi depende sa votes.
nakukuha mo at pupunan ngayon yung kakulangan kasi may law yan na dapat a certain percentage of Congress ay mapupunta sa party list. Ngayon, diyan mo makikita ngayon, 164 ang nagnais na magiging party list representative. Makita mo kung gaano kadami ang gusto pumasok sa Kongreso dahil alam nila na malaki ang kikitain pag sila ay nasa Kongreso. Talo pa yung negosyante, Dr. R. Basta ang importante ngayon, Dr. J, ay kung ito man sana ay hindi totoo, no, yung 3.41 billion, kung totoong hindi ito na-appropriate dito sa CBAC party list ni Brother Eddie Villanueva, ay okay na okay. Pero kung ito totoo, Dr. J, no, meron itong cloud of doubt, kung tawagin natin, di ba? Yung ulap, no? Oo, yung ulap. Kung medyo malabo, di ba, pag dumadaan ka niya sa ulap, lalo na yung aeroplano, medyo rocky yan. Pag sa may fog, hindi ka makakita eh. Oo, yan. So kung yan ay totoo, hindi natin sinasabi totoo. Kung totoo ito, at siya ay pang-sampu, di ba? Ibig sabihin, Saan priority. nakakuha? Ang tanong ko, Dr. J, ito bang appropriation ito, kung ito ay totoo, ay nakuha ba niya, nakuha ng CBAC party list nung panahon na Senate Majority Floor Leader pa itong anak niyang si Senator Joel Villanueva. Ito dahil yan ay 2025 na supposedly na budget, ano? So, yung nung 2025. Now, alam mo, walang masama kung nakakuha sila ng 3.41 billion pesos at napunta naman talaga sa project. Ang masama lang dyan na Dr. R, kung nakakuha ka ng allocation tapos wala ka namang project na naitayo, doon sa iyong appropriations na binigay sa iyo o pundo na binigay sa iyo, yun ang masama. Pero kung may project naman na naitayo at hindi ghost, hindi multo ang project mo, eh okay lang. Wala akong nakikitang masama doon. Kaya lang, pag tiningnan mo naman ngayon na si Joel Villanueva ay meron siyang pending case sa ombudsman na sinasabi ni Jesus Remulla na hinog na, aba doon ka na mag-iisip na kung merong koneksyon yung binigay na sa CBAC party list at yung kay Joel na hinaharap ngayon na problema diyan sa ombudsman, Dr. R. Napag-diskusyonan natin yan nung Lunes, Dr. J, no? Ang sinasabi nga natin, sana itong si Mr. Ombudsman, no, Attorney Jesus Crispin Remulla ay maging pata sana, di ba, Dr. J? So, nakita ko lamang, no, kinasuhan na rin ng ombudsman yung suspended yata, now dismissed na mayor diyan sa Minglanilla, Cebu, no. Ito ho kaya kay Senator Joel Villanueva, sir, hinug na ho ito. Hinug na. Di ba dapat ho ito pag hinug na nilalamon na. Nilalamon ito, di ba? Kinakain na ito. Dapat ho, di ba? Pagkahinog na, kakainin mo na yan o di kaya luluto mo na. Tama, Dr. J. Kaya nga dapat, dahil ito, di ba sa inyo sa Ilonggo, luto, hinug na. Di ba? Ito ho ay luto na, Mr. Ombudsman. Dapat ho, failan na ho ng kaso kung talaga ho na meron tayong matibay na ebidensya laban dyan kay Senator Joel Villanueva para naman ho patas para dito kay Senator Jinggoy Estrada. Di ba, Dr. J? Tama, para pareha sila. At doon sa magkasama sila doon sa kulungan, pansamantala naman ang sinasabi ko, kung pakukulong talaga kasi kung plunder case yan, gagawin din ang kaparehas kay Jinggoy Estrada. Ngayon, doon sila magsayaw sila ng atipost sila sa TikTok, Dr. R. Tama, Dr. J. Ngayon ay bago tayo magpatuloy ay i-break muna tayo, Dr. R. Broadcasting from Mega Manila and streaming
on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now Radio. At ang oras po, alas 12:30 ng hapon, ng Miyerkules ng hapon, at ngayon ay araw ni San Juan, June 24, 2026. Alam mo ito, Dr. Rar, itong araw ni San Juan, ito yung, di ba, pag dyan ka sa bayan ng San Juan doon, nagbabasaan sila, di ba? Yung sinasabuyan ka ng tubig, you know? Yun ay, ewan ko, wala pang ulan ngayon at hindi ko alam kung tuloy pa rin yung tradisyon dyan sa San Juan, sa bayan ng San Juan, na nagsasambuyan ng tubig, Dr. Rar. Alam mo, Dr. J, no, may sasabihin ako sa iyo. Ang sabi, hindi na daw. Alam mo kung bakit? Baka daw kasi pag may dumaang politiko, ay mabasa ang maletang pera dala nila. Dr. J, no? Alam mo, no, bago natin isara tong diskusyon natin kay Brother Eddie Villanueva at kay Senator Joel Villanueva. Alam niyo ho, uli, na pananawagan ho namin, kung talaga ho mayroong mga tibay na ebidensya, alam mo, tinuro naman talaga yata itong si Mr. Joel Villanueva ni Bryce Hernandez, Dr. J, di ba? Yeah, at tama. saka ni Yusek Bernardo yata. No? At kung mayroong matibay na ebidensya, dapat ho sampahan na ito ng kaso. Ganon din ho yung si Senator Chis Escudero, kung mayroong matibay na ebidensya, sampahan na rin ng kaso. Para naman ho, susunod na TikTok, silang tatlo na at hindi na ho kasama si Mr. John Vic Remulla. Tama. Dapat kasama yun lahat na pinawagan natin sa kay Jesus Remulla. Ay sampahan nila ng kaso ang lahat ng sinasabi mong hinog na. Alam mo yung naalala ko pag sinabi mo isa pang hinog, ano? Alam mo ba yung bakokang, Dr. R? Hindi ko alam yun. Alam mo ba yung pigsa, ang bakokang sa Bisaya, pigsa yan. Pag nahihinog na yan, ay di ba ang matatanda ginagawa, parang ipinapalabas nila yung mata. So, ganyan din po pag hinog na, kung pigsa yan, baka naman pigsa lang yung sinasabi ni Jesus Remulla. So, alam mo, may kasabihan ng mga Kastila. Naalala ko tuloy yung mga Kastila, may sinasabi yan. Magka-Kastila tayo ng kaunti, ano? Mala yerba nunca muere. Alam mo yan anong ibig sabihin yan, Dr. Ano yun? Mala yerba nunca muere. Bad grass never dies. Bad grass never dies. Kaya kung may pigsa ka, anuin mo na, palabasin mo na yung mata para gumaling na yung pigsa mo. Kaya yung si Jesus Remulla, kailangan ayusin mo na yung kung sinabi mong hinog na si Joel, di iyarihin mo na yung pigsa ni Joel kung hinog na Okay, maiba tayo, no? Sabi mo na walang pasok ngayon yata sa San Juan. At may nagsabi sa akin na meron akong tinawagan na isang ahensya, no, at wala rin daw pasok sa Maynila. Parang Manila Day daw today, no? Okay. So, ngayon, Dr. J, dahil Manila Day, naisip ko tuloy, walang pasok yung mga pamangking ko ngayon sa Maynila sa kanya-kanyang eskwelahan, Dr. J. Tapos bigla akong naisip, mabuti pa pala sila. Ngayon, walang pasok. Tingin ko, mas magandang gawin ng mga eskwelahan na yan ngayon, no? Kahit sa amang parte ng Pilipinas, mag-meeting at paigtingin, alam mo, yung seguridad, no? Yan sa mga eskwelahan na yan. Alam mo naman, Dr. J, no? Fresh pa kung anong nangyari dyan sa Tacloban City. Diba, Dr. J? Okay. Kung saan meron yatang tatlo, kung di ako nagkakamali, tatlo ang nasawi, no? Tatlo ang nasawi. Tatlong patay. Oo.
Dalawa. Marami atang sugatan eh, 14. Marami pa Sa- siguro, 14 yan ang sugatan, merong 3 patay at nabalitaan pa natin na yung isa diyan sa mga nasawi ay yung lalaking bata, no? Na Oo. na talagang ang ginawa niya do sa video na napanood ko, sinara niya yung pinto para lang siguro na hindi makapasok yung mga namamaril, no? Dr. Jake, no? Pero no, ang isa sa gusto kong puntusan dito, Dr. Jake, meron silang chat. May chat sila. Nag-uusap sila. Nag-uusap sila na hindi daw sila mapaparusahan dahil sa isang batas na flawed, no? Akin na po itong sasabihin, opinion po namin dito to sa The Truth Doctors on Air, flawed po ang batas na tinatawag na Juvenile Justice Law nitong si Senator Okix Pangilinan. Ganun ba? Siya kasi yung author niyan ng batas na yan, yung Juvenile Justice Law na yan, no? Yung nakalagay doon na 15 years old and below, walang criminal liability. So itong, kung titingnan mo, kung hindi natin titingnan ngayon ang edad nitong dalawang murderer, tatawagin ko silang murderer, meron silang chat at tumatawa nga dahil alam nila na hindi sila mananagot. So yan ay, alam mo, yung tama ang sinabi mo, may flawed batas itong ginawa ni Kiko Pangilinan na ito ay, alam mo, pagpasawalang sala itong mga 15 years old na below, mabuti kung petty crimes lang yon. Kung ang mga krimen na ginawa, yung katulad sumisinghot ng rugby, nagdudruga, o di kaya akyat bahay, nagnanakaw. Pero ito nga, alam mo, Dr. Har, itong nangyari na ito, pag nabasa ko yung kanilang chat na dalawa, yun ay premeditated murder eh. Naghanda sila. At pumasok sila doon sa eskwelahan na may hinahanap sila at talagang gagawin nila kasi nakita mo yung suot na t-shirt ng isa, yun din ang suot na t-shirt doon sa mga gumawa din ng pamamaril sa eskwelahan doon naman sa United States of America. Pari-parihas ang kanilang t-shirt, no? Na siguro nagiging idolo ng bata na yon yung mga murderer doon sa Amerika. So ito na ngayon, itong si Kiko Pangilinan, kulang itong batas na ginawa niya kasi hindi nila naisip na ang bata na mga 15 years old na yan ay may kakayanan na naggumawa ng ganyang krimen, Dr. Har. Alam mo, Dr. J, naalala ko nung parang ito ay nasa deliberasyon pa lamang. Maraming kritiko ang sumisita dito na sinasabi na may mga loopholes ang batas na ito. Diba? May mga loopholes ang batas na ito. So ngayon, dahil sa nangyari sa Tacloban, parang lumalabas parang nagba-backtrack itong si Senator Kiko Pangilinan, di umano parang sinasabi niya na talaga ng mga i-hold yung mga accountable. Diba? I-hold yung mga accountable. Pero alam mo, Dr. J, sa aking pagkaintindi, hindi ako yung abogado, hindi naman ako abogado, pero sa aking pagkaintindi, alam mo naman, hindi na rin tayo mga bata. Ang batas na ito ay more on rehabilitation than giving justice to those who were killed. Yung mga victims. Yung mga biktima, no? Lalong-lalo na dito sa 3 bata at doon sa 14 yata na sugatan diyan sa Tacloban City. Dahil ang mga namaril, di umano, ang kaniyang mga edad ay isang 14 at isang 15. At ayon sa batas nito, parang kasama dito yung rehabilitation. Parang mas nakapokus ito sa rehabilitation dun sa mga batang nagkakasala, yung mga minor de edad. Pero Dr. J, baka nakakalimutan po natin at ni Senator Kiko Pangilinan, Mr. Senator, bata rin yung mga namatay. Tama. At saka ito hindi ordinary yung krimen ito. Kasi pinaghandaan kumuha ng baril, no? Naiwan ko kung saan nila kinuha yung baril. Nagkaroon sila ng baril. 2 baril ang dala-dala. Isang 38, isang Glock na 9mm.
Ngayon, ito'y planado nila. Nagplano sila na dalawa. Murder yan eh. Hindi naman sabi natin na yan ay homicide, no? Ang homicide, iba. Kasi ang homicide, kunwari, nag-inuman kayo. Bigla kayong naaway. Pinuko dahil ang iyong kainuman, ang lakas kumain ng pulutan. So, pinuko sa ulo. Namatay siya. Yan ay homicide dahil hindi mo pinlano na patayin siya. Nag-away lang kayo dahil sa pulutan. Sa lakas niyang kumain at hindi naman siya nagbibigay pagbayaran na. No? So yun ay mga krimen. Pero itong nangyari sa Tacloban, ito'y pinlano nila na dalawa. Nag-chat-chat pa sila kung paano ang gagawin nila at alam nila na hindi sila makakasuhan kasi ang edad nila, sila ay nagbinasa siguro nila itong batas na ito na hindi pala tayo pwedeng kasuhan kasi 15 years old and below. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa mga murderer na yan kasi tama nga tawagin silang murderer kasi talagang murder ang kanilang ginawa. At ito naman si Kiko Pangilinan, parang dinidipinsahan pa yung batas na ginawa niyan at sinasabi niya na pwede daw kasuhan. Ewan ko lang kung sino nagsasabi ng totoo. Dahil ito ay maliwanag dito sa binasa ko, may exemption. Children aged 15 and below at the time of the offense are exempt from criminal liability. So maliwanag yan. Ano pa bang dapat natin pag-usapan yan? Kasi maliwanag yan dito sa batas na ito na nakalagay ang 15 years old and below, Dr. Har. Alam mo, Dr. J, ang isang naalala ko, na message din naman sa atin. Kung natatandaan daw ba natin, Dr. J, yung nangyari noong November ng 2015. No, hindi ako sure doon sa mga dates. Pero ang sinabi niya dito sa message niya sa akin, doon tinawag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na pinakabobong abogado itong si Senator Kiko Pangilinan. Bakit? Bakit? Dahil yata ito nga doon sa Juvenile Justice and Welfare Act, di ba? Doon sa batas na yon. Kaya ang sinabi nga ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, pwede nga na genocide di ba? Ang gawin ng mga minor de edad, di ba? Kaya lang, ibig sabihin, walang sasagutin yung mga gagawa nun ng mga minor de edad, di ba? So parang ako, Dr. Jeno, parang naiisip ko na rin yung sinasabi ng dating Pangulo. Anong mga klase namang batas ang nagbibigay ng ganyang kalayaan sa mga minor de edad na gumawa ng mga ganyang klaseng krimen, di ba? Tapos, ang mangyayari, Dr. J, tinanong ko rin ito sa ating Perlas na Bilog. Sabi naman dito, pinagtanggol daw nitong si Senator Pangilinan, di umano, sa pamamagitan daw ng paglilinaw. Clear out daw niya nito. Ang mga menor de edad daw ay hindi basta-basta naman pakakawalan. Tama yun, Dr. J. Kaya lamang, Dr. J, dadalhin ito sa rehabilitation. Usually, ang tawag yata dyan ay bahay pag-asa. So, ibig sabihin, rehabilitate sila for several years, no? Pero, Dr. J, ang tanong, ito ho ba ay patas? At ito ang tawag ho ba dito ay justice? Kung ang katulad ho yung nangyari sa Tacloban, no, Senator Kiko Pangilinan, ang tawag ho ba ay justice dito? Kung yung mga bata na yan, minor de edad, yung 15 anyos yata ay sinampahan na ng kaso ng Philippine National Police. Paano yung 14 na taon? Yung 14 na taon, Dr. J, mukhang siya pa ang nagpaputok ng 33 times. No? Wow. Siya yata ang nagpaputok ng 33 times. Yung 14 na taon, kung di ako nagkakamali, no? Yung siya ang nagpaputok ng 33 times. Ibig sabihin, Dr. J, no? Parehas naman tayo nakahawak na ng baril. Ibig sabihin, nag-reload pa ito. Nag-reload pa itong batang ito. Di ba? So, ibig sabihin, doon sa batas ni Senator Kiko Pangilinan, dadalhin lang ho ito sa bahay pag-asa. Tapos ano ho, sir? Ano ho mangyayari doon sa 3 minor de edad na namatay? Noong ginagawa ho yung batas ninyo, yan ho ay inyong pinapanukala. Meron ho mga oposisyon. Bakit hindi ho kayo nakinig?
Kung yan ay nakapagpaputok ng 33 times, Dr. R, at yung nabasa ko, Glock, yung kanyang baril, hindi ko alam kung Glock 19 yon. Yan ay 15 rounds magazine yan na 9mm. Now, kung nakapagpaputok ng 33 rounds, ibig sabihin, hindi ko alam kung nagpaputok din yung kanilang 38 na dala. Ibig sabihin, 3 magazine ang dala niya. Isa nakasaksak doon sa baril at 2 spare magazine na dala niya. Kasi kung nakapag-reload pa siya, 15, 30, at sabi mo 33. Sabi sa mga nababasa ko, 33 di umano, Dr. J. Kung 33, ibig sabihin may spare magazine siya ng 2. Aba. Nadala. Diba? Pero alam ko, tama yung numerong yun. Kasi ang alam ko, yung isa na baril, isang beses lang pumutok. So, pero Kung isa, ay ibig sabihin, sabihin na lang natin na 15, tama, 15 talaga ang laman ng... Tatlo pa rin. Hindi, Dr. J, ang nabasa kong balita, 33 yung isa yung isa. So parang 33 Yung plus isa, 1. so 34. So parang gano'n. So 34. So kung ang 9mm, yun ay may dala siyang 2 spare magazine na pan. Ang ibig sabihin yan, marami siyang balat. Total in all, I would presume na mga 45 rounds yung kanyang dala. Dahil yung at minimum ang Glock ay 15 rounds ang isang magazine yan na issue sa police, 15 rounds ang pan. So may dala siyang 2 spare magazine na nag-reload pa siya. Twice siya nag-reload actually kung titingnan mo ang ano na yan dahil sa number of shots na ginawa nila. So 2 beses pa siya nag-reload. So ano masasabi mo diyan? Di ba talagang murder ang kanilang naharapin dapat na kaso? Kaya lang itong batas na ginawa nito si Pangilinan ay itong malaking balakid ngayon para maparusahan itong 2 na ito gumawa ng murder diyan sa eskwelahan sa Tacloban, Dr. R. Yun na nga, Dr. J. Yun ang problema natin ngayon, di ba? Dahil alam ko, nung kanyang pinapanukala yan, Dr. J, marami na nagpapanukala rin na babaan pa ang edad ng pananagutan. Alam mo, Dr. J, yun nga sinasabi ko, di ba? Nung 2018, na kinikriticize ito sa panukala ang batas niya na ito, ay sinabi naman niya na hindi naman daw pakakawalan. Sir, saan niyo dadalhin? Sabi niya, sa pasilidad daw ng gobyerno, doon mo yun ang kanyang sinabi. Ano yun sa DSWD, Dr. J? Yan nga tinatawag na bahay pag-asa. Pero ang nangyayari dyan, rehabilitation. Dr. J, rehabilitation. Alam mo, yan nga. So, ibig sabihin, kahit naman ako ang pamilya nung namatayan, Dr. J, hindi rin naman ako papayag. Di ba? Na ganun lang ang mangyayari. Buti sana kung yun yung usual na pangbubuli lamang, sinuntok, sinapak, sinadyakan, di ba? Okay lang yun. Pwede ko pang ipagpa sa Diyos na lang yun. Pero yung ganito na namatayan ng pamilya, Dr. J, ibig sabihin, makikita mo habang buhay, lalaki pa yung batang yan, makakalabas siya ng bahay pag-asa, makikita mo, maalala mo yung anak niya. Pinatay niyan ng walang kakwenta-kwentang rason. Diba? Dr. J, mas mabigat pa dyan, pinlano. So, ibig sabihin, tama yung sinasabi mo. Dahil dyan sa batas, na pinanukala niya itong si Senator Okix Pangilinan, ibig sabihin, mahihirapan yata tayo na magbigay ng hustisya doon sa pamilya. Wala kang lustot dahil maliwanag yung nakasaad sa batas Children aged below the time of are exempt from criminal liability. Nakalagay kahit saan mo dadayan din itong ganito na to, kahit na murder pa yung ginawa nila, ay talagang exempt from criminal liability. Yun ang batas Wala ka, paano mo malulusutan yan? Tapos ikaw magsasabi ka, ikaw yung author ng batas na mayroon din pananagutan. Tignan na lang natin kung ano mangyayari sa kaso na yan. Kung talagang mayroon pananagutan.
At kung merong kasi maliwanag ang nakalagay sa age exemption na nakalagay na 15 years old and below, di pwede ka, walang criminal liability. So, paano nga kawawa yung mga biktima. At ayun, ang nakakatakot yan, Doktor, baka mamaya yan ay gayahin pa ng iba yan na mga kabataan. Ay, pwede pala. Hindi naman pala yung nagpaputok doon, nagpumatay doon sa 3 at marami na sugatan na ginawang murder, lusot naman pala kahit gaano kalala ang kaso mo, basta 15 years old and below ka. Totoo, Dr. Jason. Napakalaking balakid itong ginawang panukala ng batas na pinanukala nitong si Senator Kiko Pangilinan. Ako, alam mo, minsan ay iisip ko din. Pag iba pinag-uusapan, kaiingay nito. Kaiingay nitong mga senador na ito. Pero ngayon, na pinag-uusapan, isa sa pinanukala nila. Tapos, iyon mismong pinanukala nila ang magiging balakid sa paghahanap ng hustisya para doon sa 3 bata na namatay at 14 pa nasaktan, no? Na mga minor de edad din. Ang tatatahimik nila, Dr. J, di ba? Di ba? Parang ano lang yan, parang minsan buhaya pag gutom, pero pag busog na, tulog na lang. Kasi ang buhaya, pero alam mo, ano pare? Ano mo, Dr. J, naisip ko lamang, kasi ako mismo, may mga anak na pumapasok sa mga eskwelahan. Hindi maikakaila na maraming magulang ang kinakabahan. Talaga? Hindi porket yan ay sa Visayas lamang, hindi po totoo yan. Wala pong pinipiling, alam mo, sabi nga, di ba, ang magnanakaw, hindi nagpapaalam yan para magnakaw. Ibig sabihin, ang gustong manakit, hindi rin nagpapaalam yan kung gusto niyang manakit. Di ba? So, maaaring mangyari yan sa kahit isang parte ng Pilipinas. Ang tanong ko, nakakuha naman ako ng impormasyon na itong DepEd Secretary, Mr. Angara, ay mayroong mga press statement. Pero tingin ko, Dr. J, ang papel, yung mga papel na yan, press statement na yan, okay na. Pero tingin ko, dapat magkaroon ng immediate na na mga rekomendasyon at pag-aasa sa ayos diyan sa mga eskwelahan, doesn't matter ito ay private o public. Dahil na nga diyan sa nangyari sa Tacloban. Alam niyo, okay ho yung press statement. Poging-pogi ho tayo diyan. Kaya lamang, ito ay immediate. Immediate ito. Kailangan maggawa ho kayo ng mga pamamaraan kung paano ho nyo masisiguro ang kaligtasan ng bawat bata diyan sa mga eskwelahan. Alam mo, yung ating gobyerno, yung tinatawag nating reactive, yung kanilang reaction matapos ang pangyayari after the fact. Pero wala silang proactive na before the action is being taken. Mayroong mga precautionary measures na katulad yan. Kasino na yung isama nila sa kanilang budget sa mga eskwelahan? Diba may security guard? Dapat paigtingin ang pag-uusisa kahit na mga bata yan kung may dala silang mga nakakamatay na mga gamit katulad ng kutsilyo, katulad ng mga basta deadly weapons na tinatawag, So, pero wala wala silang at ito na mga rason itong isang bata na yung kasi daw tinawag siya ang kanyang gupit na parang ang ulo niya ay parang itit, Dr. R. Yun ang sinabi. Kaya binaril niya yung inaanap niya yung nagbully sa kanya at may dala-dala siyang baril. Alam mo, ito mga duwag ito Kasi bakit baril? Alam mo, kung ikaw bully at ikaw binubuli, ang solusyon dyan kung mga bata kayo, suntukan lang naman Noong araw, ganyan lang kami. Pag binubuli ka, di lumaban ka. At pag natamaan mo yung nagbully sa'yo, pag na-black eye na, tatahimik na yon. So ngayon ito, hindi niya matanggap na tinawag ang kanyang ulo na parang itit. Kaya yan,
yan ay nagwala. So ito, alam mo, ito ay maging leksyon sa ating pamahalaan, sa ating mga authority. Na itong katulad itong maka-lost firearm pa yung isa doon na ginamit, ano? Dahil parang galing ata sa security agency, yung 38. At nagaling naman sa police na tiyahin yung 9mm. So yan ay makikita natin kung gaano ka, alam mo, yung responsible gun ownership, na pagka may baril ka, ito ay paalala sa mga gun owners, kailangan nasa secured na lugar, nakalock ang inyong mga baril na hindi po mapakialaman ng mga bata. Kasi maraming nangyayari na accidental firing na napakailaman ng bata ang mga akala nila laruan eh. Di ba, Dr. R, may mga cases na ginamit ang baril, akala laruan na baril yung kanyang kalaro. Kung naalala ko yan, parang nangyari na sa atin sa Pilipinas yan. So, ang responsible gun ownership na talagang alagaan ninyo ang inyong mga baril na huwag lang yung nakasalat kung saan-saan at dapat yan nakalagay sa isang lugar na talagang may kandado o may lock ang inyong pinaglalagyan. Dr. R. Alam mo, Dr. J, ang pinakamahalaga, tingin ko, pinakamahalaga ngayon ay yung kaligtasan ng mga bata. No? Bukod dyan sa gun ownership, yung kaligtasan ng mga bata. Ngayon, sino ang dapat umaksyon? Ditong natutulog nating gobyerno, yung wag ko kayong patulog-tulog. Lalo na ho dyan sa DepEd, siguro ho, no? Kung ang prioridad ho natin, di ba dapat ang national priority natin ay ang mga bata? Yan, dapat national priority. Ngayon, kung kayo ho ngayon ay unable to provide a safe and secure learning environment ngayon sa mga eskwelahan, no? Dahil dapat yan, meron ho kayong immediate na action. Dapat nga yan, i-mandatory nyo, merong mga metal detector, merong mga paminsan-minsan na pag-search ng mga bag. Dapat nga yan, immediate eh. Ngayon, kung hindi nyo pa ho magagawa yan, I suggest, dapat siguro, isipin na rin muna nila. Kung hari, meron 2 linggo, Dr. J, na kanilang ipasasagawa ito sa mga eskwelahan, mag-online learning ho muna kayo o mag-modular muna kayo. Alam niyo, natatakot po ang mga magulang. Diba? Hindi ho ito tungkol sa politika. No, wala ko kaming pakialam kung kakampi ho kayo ni Bongbong Marcos o kakampi kayo ni Sara Duterte. Ang importante ho sa amin, yung mga anak namin ligtas. Yan ho ang importante sa ngayon, di ba? Ang bawat bata ho, deserve ho dyan na makapaglakad dyan, papunta sa eskwelahan o sa loob ng eskwelahan. Pagpasok ho niya ng gate, alam nila ho, ligtas sila at makakauwi ho silang buhay sa kanilang mga pamilya. Kaya ho, wag ho kayong patulog-tulog, bilis-bilisan nyo ang aksyon. Kung akusan nyo, gawin nyo muna online learning yan, 2 linggo, habang meron ho kayong mga mandato na ilalabas sa mga eskwelahan, pribado man o publiko. Alam mo, Dr. J, wala na tayong oras, pero ako magpapaalam na, ito po si Dr. R. Muli po, ang national priority ho natin ngayon, dahil sa nangyari sa Tacloban, ang kaligtasan ho ng mga bata. Kaya gumalaw-galaw kayo. Okay. Galaw-galaw, nag-exercise yan. Kaya ako, ulitin ko uli, malayerba, nung kamwere, bad grass, never die. Yung message natin sa ating kakilala dyan, na andyan sa tabi-tabi, bad grass, never dies at the moment. At ito pong inyong likod, Dr. J, sa programa Dr. Soner, dito lang po sa CBS-TWD 1098 kHz sa ating mga talapitan. Magandang hapon at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hoy, no, all the truth, doctors on air. Kung gusto mo ng balitang may paninindigan, makinig kaya lang maging mulat. The truth, doctors on air, we uncover